Utos talaga sa akin ni VP Sara, huwag aatakihin ang PBBM at hindi naman po ako umatake, no? Dahil ako bang po talaga ay nagtatanong lang. Nag-guilty tuloy ako, sabi ko, wow, si Tatay Digo, kalmang-kalma, cool na cool. Ako naman, ako nga si kalma lang, ako lang ito hot na hot. Well, may mga dahilan po yan. Panandalian, wala siyang nakikitang banta sa kanyang anak. Magpapatuloy ba ang mga prayer vigil rallies? Tuloy po yan. Dahil sa tingin ni Presidente, talagang hindi po titigil ang speaker at ang kanyang mga cronies dyan sa mababang kapulungan. Well, siyempre alam niyo naman, kalmang-kalma si Tatay Digong sa Cebu nung linggo. Bakit kaya? Ano bang nangyari? Ako yung hot na hot nung panahon na yon. Siyempre, maintindihan nyo naman ako bakit ang hot na hot, no? Alam nyo naman yung nangyari sa misis ko, no? First time ko na nakapagsalita mula nung nangyari yon. Siyempre, tao rin naman po, no? Bagamat ang utos talaga sa akin ni VP Sara, huwag aatakihin ang PBBM at hindi naman po ako umatake, no? Dahil ako bang po talaga ay nagtatanong lang. Bakit pabali-balentong? At siyempre, bakit? Lalong-lalo na pagdating dito sa charter change, nag-iba matapos lamang ng isang taon. Dahil Pebrero ng isang taon, sabi niya talaga, hindi niya kinakailangan ng charter change sa economic provisions, no? Pero ngayon, kinakailangan daw niya. Pero anyway, pero bakit kaya si Tatay Digong ay kalma? Nag-guilty tuloy ako, sabi ko, wow, si Tatay Digo, kalmang-kalma, cool na cool. Ako naman, ako nga si kalma lang, ako lang ito hot na hot. Well, may mga dahilan po yan. Unang-una, tatapatin ko po kayo. Nagsabi talaga si Mayor Rama na kinakailangan hanggang charter change lang ang pag-uusapan. Kapag lumabas sa charter change, aalis daw siya. At sabi pa nga niya sa akin, siyempre hindi po pwede yung mga incitement to sedition, yung mga maghihiwalay sa bansa, yung mga ganyan, ayaw niya yan. So ang sabi niya, tutok lang tayo sa bribery initiative dahil siya mismo, sinabi naman niya sa kanyang talumpati, ayaw niya na namimili ng lagda at ayaw niya na linilin lang ang mga Pilipino. Na kung ano-ano pinipirmahan nila, kunwari ayuda, yung pala pang charter change. Pero bukod doon, meron pa po tingin kong ibang mga dahilan. O pansinin ninyo, Nung minsan na tinawag ni Tatay Digong na the Congress is the most corrupt branch of government, anong nangyayari nun? Well, yun yung tinanggaran ng intelligence funds, confidential funds in Sara Duterte, at meron pang nabalita na impeachment. So natural, ama ang Tatay Digong. Ang kanyang instinct talaga, protektahan ang kanyang anak. At dahil ang banta ay nanggagaling nga sa Kamara de Representante, natural, talagang binomba niya ng husto ang Kamara de Representante. Anong naging resulta? Ipinasara ng mga kongresista ang SMNI. Dahil yan nga po ang ginagamit niyang medium para mag-address sa taong bayan doon sa kanyang gikan sa masa. O, nung bagong yung sa Davao na tinawag niya na drugista si PBBM. Ano naman ang nangyari? Well, siyempre, mainit. Bakit? Dahil nga, bumalentong ang presidente at ang kanyang Secretary of Justice pagdating sa issue ng ICC. Ang taga-taga ng sinasabi ni Presidente, hindi siya makikipagtulungan sa ICC, biglang nagsalita ang Justice Secretary, makikipagtulungan na. At siyempre, ang Kamara de Representante, nagpasa na naman ng 2 resolusyon na nagsasabi na dapat makipagtulungan na ang Pilipinas sa ICC. So natural, nagkaroon ng banta, hindi lang sa seguridad ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kundi pati ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na nung nagkaroon ng ganyang pahiwatig si Justice Secretary Remulla, abay dinadawit na nung isang, ano bang pangalan nun? Hindi pa naman kapanipaniwala na hindi ko maalala ang pangalan niya, dinawit bigla ang Inday Sara Duterte. Samantalang sa mulat-mula na sila'y naghain ng reklamo sa ICC, hindi naman kasama ang Inday Sara Duterte doon. So hindi mo maintindihan bakit all of a sudden dinamay. So ang banta, hindi lamang kay PRRD. Sa totoo lang, sabi nga ni PRRD, okay na ako. 80 years old na ako. Good na siya.
Hinding-hindi siya magpapahuli ng buhay dyan sa mga taga-ICC dahil hinding-hindi siya haharap o magpapahusga sa mga dayuhang mga mahistrado. Pero alam niyo ba, minsan kasi tinanong siya ni VP Sara, paano naman ako, 45 years old, hindi pa ako 80. Kaya napaisip tuloy ang PRRD, no? Oo nga, paano naman yung kanyang unika iha? Abay, hindi naman po pwede na si Unico Iha ay malilitis dyan sa ICC. Kaya naintindihan ninyo, bumomba ng napakalakas na bomba ang PRRD doon naman sa Davao. Pero ngayon, bukod pa doon sa na request ni Mike Rama na siya dabang host ng buong prayer vigil na yan, wala naman pong banta laban sa Vice President natin at wala rin banta laban sa kanya. Ibig sabihin, it is quiet in the Philippine front. Kaya sa tingin ko, kalma rin ang ating PRRD. Alam mo, napakadali namang maintindihan ng PRRD. Unang-una, gaya natin, may pamilya siya. At kapag babantaan mo ang kanyang pamilya, papalag siya. Lalong-lalo na siya ay 80 years old na, wala na siyang pakialam sa sarili niya. Pero kung babantaan ang kanyang mga mahal sa buhay, asahan niyo talaga. Lalaban yan hanggang sa huli, hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan. Meron ba naman kasing ama na hindi gagawin yun para sa kanyang anak? Lalong-lalo na kung unika iha at paborito pang anak. Ako nga minsan hindi ko alam kung anong magiging pakaramdam ko kung ako si Baste o kaya ako si Congressman Pulong Pero siyempre, wala namang insecurity yung dalawa. Una-una, gandang lalaki naman nila. Ganda ng tindig, no? So wala sila insecurity. Pero sa totoo lang, itong PRRD natin, naku, walang sinabi yan. Yung dalawang yan, wala akong pakialam dyan. Si Inday Sara lang. Pero tingin ko naman, walang sama ng loob yung dalawa kasi mahal din nila si Inday Sara. Si Inday Sara kasi po, pangalawa. Una po si Kong Pulong, si Inday Sara, tapos si Mayor Baste. Pero para naging nanay na rin siya. Dahil siya talaga yung, kumbaga, keeping the family together. No? Dahil nga doon sa naging family background nila na nagkahiwalay naman yung kanyang mga magulang. No? So parang nanay na rin siya at parang mother figure na rin si Inday Sara sa kanyang dalawang kapatid. So madaling salita, kalma si PRRD nung linggo dahil panandalian, wala siyang nakikitang banta sa kanyang anak. Everything under control. Now, pero magpapatuloy ba ang mga prayer vigil rallies? Tuloy po yan. Dahil sa tingin ni Presidente, talagang hindi po titigil ang speaker at ang kanyang mga cronies dyan sa mababang kapulungan hanggang hindi nila masigurado na ang kanilang speaker ay magiging pinakamataas na opisyales ng bayan. Pero yan po ay pinag-usapan na natin kagabi.